meron isa rin sa inyo na I know works with sa jail. Yung warden. Hi! Connie. Parang dumami siguro ang mga alaga mo. Hindi alam ni Presidente kung ano-anong pinagsasabi ko. So, Connie, meron kang nabilib ako nung nabasa ko that ang iyong programa naman kasi is that gusto mo yung moral rehabilitation, di ba? By ways of teaching them livelihood, correct? Yes po. So, can you tell us more about it? Yung sa amin po, I'm Jail Senior Inspector Connie Pisandrejas from Bureau of Jail Management and Penology. I'm a warden of General Santos City Jail Female Dormitory. So sa amin, po, where is this exactly? General Santos po. Sa Gensan. Opo. So siguro si Senator Migs dapat tumayo at makinig sa ating kwento at tumulong sa atin sa chikahan. Bali, yung mga products po namin sa jail is bags made of beads and twines. Tinutulungan po ng DTI na parang nagbibigay po sila ng slots para sa amin sa trade fair para ma-expose po yung mga product ng mga inmates namin. So ang dito, di ba? Ang I guess, Migs, what they're trying to do is once nakalabas ka, meron kang pagkakataon Opo. na kumita at mabuhay ang pamilya mo. Yes po, yun po yung para goal ilayo namin. ka na sa mga masasamang Opo, gawain. Kasi may iba po talaga na bumabalik din po kasi talaga sila sa kanilang yung madaling pera. So kami sa jail, tinutulungan namin sila through livelihoods na makaipon po ng para sa pangbagong buhay po nila. What are you doing in the Senate? Para dyan sa pagbabagong buhay na yan? Well, actually, Chris, that's a rehabilitation program para balik pamilya, balik society ang ating mga jail or prisoners, lalo na sa mga may sentensya lamang na 1 to 6 years or 6 years to 12 years. Hindi yung reclusion perpetua, which is basically heinous crimes. So talagang dapat tularan natin ang ginagawa ng ating mahal na si Connie para magkaroon po ng ganung programa sa buong Pilipinas. In that way, paglabas po nila sa kulungan, they have alternative livelihoods and they can actually feed their family. Hindi na po sila pabalik sa illegal na activities. So, i-take ko na rin din po yung chance na hopefully po na saan po pwede lumapit yung mga, may lalapitan po sana yung mga nakalaya po namin na mga client na isang agency para matulungan po sila na makapagbagong buhay, mabigyan po ng trabaho kasi minsan po yung perception po kasi na nakulong ka po ng isang beses is parang ayaw na po tanggapin ng ibang company kasi nakulong ka na So, yun lang din po yung namin, goal po sana na aftercare po yung tinatawag namin na matulungan po sila or mabigyan po sila kung saan sila mabigyan ng kapital para sa kanilang pagbabagong buhay. At may sinasabi si Senator Migs na nagkakaroon nga ng stigma, di ba? Pero kung na-serve mo naman ang sentence mo at napakita mo na karapat-dapat kang makabalik sa society at maging productive citizen, you will help, right, Secmon? Yes. Oo, tama, Chris. Connie, sabihin na natin na lahat ng negosyo centers, na sabi ko nga, close to 400 yan, open yan sa lahat. Alam mo, ang maganda sa negosyo centers natin, hindi mo kailangan may kilala, hindi mo kailangan may connection. Pumunta kayo dito sa negosyo centers, nakakalat po yan sa lahat ng city, municipality, binubuo po natin yan. And eventually, over 1,000 na yan. Sa ngayon, malapit na sa 400. Ready to help yan. It's a one-stop center for access to information, market, training, access to money. I-refer kayo kung saan pwedeng kapital, lalo na doon sa parang nawawalan na ng pag-asa at hindi walang opportunity sa labas. Plus, yung market pa. Yes, Tulungan pa kayo kung saan maibebenta yon. Yes, And I've been to prisoners at tinulungan din po natin yan, yung binigyan ng exposure, mga painting, handicrafts. Yan po yung magandang, ang gobyerno ho ay kakampi ninyo. At in fact, mula nga lang nung July pa lang this year, ay 110,000 na ang natulungan ng lahat ng negosyo centers dito sa Pilipinas. Thank you po, sir. siguro, finally, Chris and Secretary,
maganda pong idea siguro, bigyan natin ng incentives ang mga negosyo na mag-hire po ng yung ex-convicts with minimum sentences, yung hindi naman na minor sentences, minor offenses, we can incentivize it. Hindi po pwede natin silang puwersahan, but we can incentivize pag nag-hire po sila ng mga ex-con na ito and rehabilitated, we call them rehabilitated back to society, ang mabigyan natin ng incentive scheme. So maraming salamat, Chris. Thank you, Senator Migs. Thank you, Connie, at mabuhay ka. At good luck sa mga dumadaming alaga mo.